Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayad at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Tila ito na nga ang pinakamalaki at magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na siyang gigimbal sa lahat ng mga kumakalaban sa mga Duterte at sa mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan matapos ngang maglabas muli ng kautusan ang Korte Suprema patungkol sa mga regulasyon at patakaran na dapat sundin kung mayroon nga bang Pilipino na dapat dalhin sa ibang bansa upang doon litisin, kagaya na lamang sa nangyari sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, kung saan ito'y sapilitang inaresto upang isuko sa International Criminal Court o ICC na mas dapat ay idinaan muna sa Korte ng Pilipinas upang dito siya litisin kung talagang mayroon nga siyang nilabas sa ating batas at hindi sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ilang buwan na nga ang nakakalipas matapos na dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte, na kung saan marami sa ating mga kababayan, partikular na ang mga DDS supporters, na naghihintay ng balita at kung ano nga ba ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte mula sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Ayon pa nga sa balita, kampo ng depensa PH government walang tuto sa kondisyon ng ICC sa interim release ni FPRRD. Pinagbibigay alam ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na wala silang pagtutol, gayon din ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga kondisyong inilatag ng nabanggit na korte kaugnay ng inihaing interim release sa dating Pangulo. Ayon sa ibinigay na dokumento sa Pre-Trial Chamber 1 sa ICC ng kampo ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman, sinabi nilang maaaring maging posible ang interim release niya dahil hindi ito umano tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya naman, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Napaka-importante ho nito, ha? Kasi ito yung pagdating ho doon sa extradition na ginawa kay Pangulong Duterte. Ito ba yung tinutukoy na Supreme Court? Meron ho ba itong direkta o indirect na masasabi nating implication o decision na ginawa ng gobyerno natin? Pakinggan ho natin ito, ha? Kasi naglabas po ang Supreme Court ng parang, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ang tawag para bagang paalala na pagdating o rules na pagdating sa extradition, ito dapat. Okay? So, hindi ko alam kung ginawa nila ito dahil sa mga nag-inquire sa kanila about the extradition na ginawa o extradition na ginawa ng gobyernong ito. Kaya nga, pakinggan natin. Tingnan natin, ha? Ito. Wait lang. Chotomate. Ayan. Ito. Maganda ito, eh. Ano mapangyayari ngayon? Ano talaga, no? Medyo kasuba-subaybay. Sabi nga nila, medyo hindi pang isang araw na balita lang. Hindi lang, oo. Unahin na natin dyan yung inilabas ng Supreme Court. Inilabas ng Supreme Court. Oo. Tungkol saan ito? Ito ay tungkol sa mga patakaran na dapat sundin kung merong isang Pilipino na dapat dalhin sa ibang bansa at doon litisin sa isang kaso. Abay, napapanahon nga yan. So masasabi ba natin na ito ay masasabi natin may kaugnayan din sa nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson? Bagamat technically hindi nila man pwedeng tawaging extradition yun, ha? Oo. Pero kung papaano ginagawa ang isang extradition ng isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa at dadalhin natin doon, masasabi nating karapat-dapat na sundin ang patakarang ito. Dapat. Kasi wala namang ibang patakaran tungkol doon sa ICC. Paano mo dadalhin doon? Yes, tama. At kung sa bagay, yan naman dinilakay na rin natin noon dyan na ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC
Ano Alam mo man ba? ang kanyang katayuan sa buhay, ano ang kanyang pwesto sa lipunan. Okay? Dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Yaw. Hindi po pwedeng direkta. Yan yung ating ipiniliwanag noon eh. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na Desisyon. Hindi naman ito desisyon eh, parang guidelines ng Korte Suprema. Siguro na marami na rin nagtatanong, paano nga ba ang pagpapa-extradite? Paano ba dinadalang isang Pilipino may kaso sa ibang bansa? Anong mga dapat sundin? May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang katastasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi okay. sinabi. Pero matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na legal, may legalidad na may question legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa. Nelson, ha? At tandaan niyo, Jen, ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Hindi ba? At ito pala, anbang pala ito, yung 15 magistrado. Nung nag-approve, Okay, tama. Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Ayan. Para daw bago mas... nga, October 27, bago kahapon lang talaga pala nila ito napagtibay. Pero dated April 8 pa nilabas lang kahapon eh. Okay. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Issue ngayon yan, no? Issue ngayon yung sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Tanong muna natin kay Remulla kung sikreto yan. Baka mamaya hindi na naman niya alam eh. Baka si Aling Claire, baka na naman magtanga-tangahan sila eh. Diba? Magtanga-tangahan sila. Sasabihin nila, hindi namin alam yung decision ng Supreme Court na yan ha. O yung guidelines ng Supreme Court. Nakikita ninyo? Kasi ako naniniwala ako na ito'y may kinaugnayan dun sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC. Ito'y may kinaugnayan po. Bakit ito kanyo? Ba't naman mag-i-issue Supreme Court basta-basta lang tungkol sa extradition? Maganda po kasi ito. Bakit kanyo? Kasi, di ba, naalala ninyo, binabantaan ni Trillanes itong si Bato. Speaking of fake news, si Trillanes, puro fake news, di ba? So, importante ito sa mga susunod pa. So, naiintindihan nyo? Ilalabas ba ng Supreme Court itong isang paalala kung walang nangyari? Siyempre meron. Di ba? Kaya sa tingin ko, kaya inilabas ito. Para pag may susunod pa, although hindi nila sinabing direkta na ito'y tungkol sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte, pero ito'y napaka-obvious naman. Read between the lines na lang. Tanga na lang ang magsasabi. Kasi alam ko na naman ang palusot ng iba dyan. Hindi naman sinabi ng na ito'y tungkol kay Pangulong Duterte. Wala naman sinabing gayon, di ba? Pero tuloy natin. Tuloy. Ito po, isinapubliko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari. Ang extradition, eto na yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa. Request ng estado, state. Na doon siya dalhin at isa ilalim sa paglilitis. Investigasyon o anuman. Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Ayun pala ang ibig sabihin, okay? Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan. So ito ay maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, Po pwedeng citizen ng American citizen din. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano na halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Ganun din. Ayun. So, sumasaklaw ito sa lahat na may kasong nawala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Okay. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Okay. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat
susundin mo na yung Ay, mga alituntunin, mga panuntunan. yes. Ano ha? Eto, papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung okay. tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin, may parehas tayong umiiral na batas. Ano ha? Okay. Kung ang extraditee ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Oho. Eto ang proseso, paano gagawin? Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang State Council ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Yan! Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo. Kami po. O, di ba? Yung katarantaduhan ng ni Remulla noon na sinasabi nila, ang korte, yung DOJ ang bilang naging korte. Di ba? Yan sinasabi nila sinasabi ngayon ng Supreme Court, hindi. Dapat talagang sa tunay na korte dalhin. Kahiya-hiya talaga ito si Remulla. Mantakin mo, naging ano pa man din ito, ha? Ay, naku talaga, oo. Kami ang Judicial Authority. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Alam mo, dapat certified ng requesting country. So, dapat didinggin mo na sa local court pala, no? Hindi Yes. direkta. Okay. Oo. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol. Totoo. Ng mga bansang kung ano na paman. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magbumula. Yung Ayun. pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay. Ayan, eto pa. Halimbawa, meron kang kaso. Ipapa-extradite ka. Diba sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika doon ka didinggin. Yan. Aarestuhin ka namin. Teka muna. Pwede kang mag-file ng appeal. Maaaring kang maghain ng appeal sa Court of Appeals na magpapasya sa loob ng 90 araw. Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So, didinggin ka muna sa local court. sa Court of Appeals. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa Ay, sus! Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yon, di ba? Ganun pala. Ganun talagang patakaran. Hindi mo basta-basta makukuha sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. Oo. Kasi ganun naman talaga patakaran sa lahat ng halos bansa. Na sumusunod sila sa patakaran ng local court. Yan. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Yan! Dun sa basta na lang dinala. Ayun. Na hindi dinaan sa kahit na aling korte, hindi ba? Kasi sila sa Judicial Authority. Ayun nga. Di ba? Oo. Na umaakto dun Dalawa ang magiging implication nito. Sabihin ng iba, di mali talaga yung ginawa ninyo noon. Oo. Ang pangalawa, sasabihin nila, ay hindi mali. Kasi wala pa naman rules noon. Kumbaga, multi-academic na yan. Kalalabas lang yan Ngayon lang yan. Kaya lang, sabi nga natin, ito ay guidelines lang. Pero kung ang sinunod nyo ay batas talaga ng Pilipinas noong nangyari yan, ganito rin dapat ang susundin nyo, di ba? Kasi wala namang bagong batas na ginawa. Wala namang bagong batas Nilinaw lang kung paano mo susundin. Yan, Yes. Wala namang iniyakdang bagong batas ang Kamara o ang Kongreso Oo. na ibinaliwanag ng Supreme Court. Wala, kundi itong mga batas na ito, Umiiral na. Naglabas na lamang ng guidance sa katastasan sa hukuman. Yan. Kaya ang implication nito, Jen, ay ito sa mga susunod. Halimbawa, di ba, may warrant of arrest daw si Senador Bato de la Rosa. Yan, o nga pala. May warrant of arrest yung kung sino pa. Oo. Ang arrest ay papunta sa ibang bansa, di ba? Yes, oo.
pwede nila sabihin, ito ang Si sundin. Ginong ano, di ba? Si Ginong Apollo Kibuloy, di ba? May, Ayun pa, yan, oo. may inaharap din kaso yan. Ganito. So ayan ha, malinaw kay Pastor Kibuloy ha. Oh, kay Pastor Kibuloy, malinaw po dapat ganyan. Ha? Dapat to ganyan na maging sitwasyon, hindi pwedeng basta-basta ipadala doon. Wag ganun ha, mga tarantado kayo. Okay? Mga extradition. Oho. Pati yung sa ICC. Oo. Kasi wala namang, bagamat hindi sinasabi rito, nakasama rito yung kaso, yun kasi yung proseso ng Kasi ang desisyon ng Korte Suprema hindi naman tinutukoy doon sa isang personal na tao, isang particular na tao, kundi ito sa kabuuan ng proseso to proseso eh. Oo. Ayun. So at least nalinaw nila yan. Malinaw na. Oo. Ang hindi Bagamat natin naman alam malinaw yan. Hindi natin alam kung ano magiging desisyon nila. Kasi nakita na nila, di ba? Eto na. Nilinaw na eh. Anong desisyon nila dun sa pag-question sa pagdala ng dating Pangulo, Ayaw. Pangulong Duterte sa ICC? Ayun. Ako sa tingin ko baka hindi na magpasya ang kataas-taas sa hukuman diyan. Ay kaya anong gagawin nila doon? Both in academic? Oo, Wala- kasi wala. sabi nila, hindi na kami makapagpapasa dyan kasi nandun na ang Pangulong Duterte sa iba yung dagat. Ay, pwede Kasi mo sa dahig na. Pwede mo naman sabihin na hindi po for academic discussion. Okay. Para hindi, halimbawa, meron pang ibang mga aarestuhin sa hinaharap. Ayan, ganyan siguro mangyayari. Para sa ICC, dapat merong desisyon na mapagbabatayan. Kasi kung sasabihin nila mali yung ginawa na yun, mauobliga tayong pauwi ng dati. Di ba? Hindi naman papayag ang ICC. Hindi naman. Kasi may mga petisyon na nga rin sa Rome Statute. Di ba? Pero dito pa lang dyan, makikita mo na, ha? Oho. Kasi Sablay. i-interpret lang naman ng Supreme Court ang mga batas, di ba? Tama. So Tama, kahit tama. wala nito, kung i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig, Maling-mali. gamit ang mga batas na ginamit rin dito, sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Di ba? Nabas na lang din nila doon. Well, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano ha? Pero ang palusot nila dyan, baka sikreto lang yan. Alam ko lamang, ano, mga abogado. Hindi natin alam kung ano ang ilalabas nilang desisyon, di ba? Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw naman na minsan, ang pasya, medyo Nagiging bendalo. Hindi, totoo naman eh. Ganyan ang mga abogado, they can bend the law. Sabi nga eh, di ba? Taknang weteng. palalabuhin na ng konti para medyo tuloy ang mga tao eh. Oo nga, may punto rin yun ah. Kaya Di nga, ba? ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary, Oo. yes, you can bend the law. You can bend the law. Oo. Sabi nila, wag yun na ulit-ulitin yung masakit sa tega. Masakit sa tega ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan eh. Talaga naman, oo. Ganun talaga. Nason? So, paano ngayon ito tatanggapin ng mga abogado dito sa ating bansa at ng mga korte? Itong, bagay, sabihin siguro nila, wala naman, niliwanag lang naman eh. Reglamento na inilabas yan at sa susunod, hindi na natin mauulit ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa lang ang magiging ano niyan. Yung isa na nagsasabing noon pa ay mali ang pagpapadala sa Pangulong Duterte sa ICC. Isa yan, ano? Sabi nila, yan ang katibayan. Oo. Yun naman nagsasabing, hindi, tama lang yun. Sasabihin nila, yan ang Kita nyo na ha, mga kababayan. Ayun po, malinaw na desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi pala desisyon, guidelines na nilabas. Tama rin yung punto nila na hindi na magkokomento ang mga Supreme Court sa issue ni Pangulong Duterte kasi lalabas, wala rin naman mangyayari. Kasi hindi naman wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Feeling ko, ganun ang ginawa nitong tarantadong gobyerno na ito. Wala na kaming pakialam whether it is true or not true. The point here, madala na doon at wala na sa ilalim ng Pilipinas. So, magdesisyon man ng Supreme Court na mali yan, illegal yan, wala na kayo magagawa kasi nandun na sa ibang bansa. Di ba? Wala silang pakialam. Ganyan ang gobyerno natin. Gobyernong bangag talaga. Bastos na, diktador na. Pero someday pagbabayaran niya mga animal kayo. Yan ang totoo. Someday pagbabayaran niya yan, akala ninyo ganyan-ganyan lang yan. Lahat ng gagawin mong kasalanan sa mundo na ito, pagbabayaran mo, animal ka. Maaring magkasakit ka, maaring matyugi ka agad-agad, maaring bumulagta ka dahil sa kung ano ginawa mo, di ba? Pero pagbabayaran mo yan in the future. Kung hindi man dito sa mundo na ito sa impyerno. Kaya nga sana, alam mo, may punto rin naman na sana ilabas pa rin yung decision. Kasi nga, it would somehow be an education para bagang magiging basehan ng edukasyon ng mga abogado. Although this is very clear. Yung nilabas ng Supreme Court, napakalinaw na po, mali ang pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Palakpakan natin.